Maayong adlaw katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion Misamis Occidental kini nausab si Father Jesse Langgam magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Sabado sa ikaduhang semana sulod sa tuig sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan. Enero 20, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya mipauli si Jesus sa ila ug nagkatigom na usab didto ang dakong panon sa katawhan ug tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala na gani higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay nangadto sila aron pagkuha kaniya kaya mga tao nag-ingon man nga nabuang siya. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Atong nadungog karon kining usa sa pinakamubo nga bahin sa ebanghelyo diha sa ato ang liturgical calendar. I think mao ni ang pinakamubo gyud nga atong nabasa. There are only 2 verses from the Gospel of St. Mark, chapter 3, verses 20 and 21. And gawas nga, mao ni ang pinakamubo nga gospel sulod sa liturgical calendar. Ang ebanghelyo ni San Marcos gyud mga igsuon is considered by most scholars as the bluntest of all the gospels, especially of the kining synoptics. Particularly Matthew, Luke, and Mark. Gani, si San Marcos mao'y gituuhan nato no nga gihimong source ni Saint Matthew o Saint Luke sa ilahang ebanghelyo. And because of its blunt, kining being blunt, you do not find in Mark the theological sophistication nga naa kang Saint John sa iyang gospel. And Mark do not have the literary and poetic style of Saint Luke or Saint Matthew sa ilang mga ebanghelyo. All you find in Mark is the raw and unadorned narration, not kining beautified by many other kining poetry diha sa ebanghelyo, but the raw and unadorned again nga narration mahitungod sa gibuhat ug sa kinabuhing gipuy-an ni Jesus. Nowhere in the Gospel of St. Mark is this most displayed in today's gospel. Wala na gyud lain pa natong makita nga kanang expression of its kining being blunt. Kun dili kining niya karon sa ebanghelyo nga atong nadungog. 2 verses alone atong nadungog karon sa ebanghelyo. But today, it displays how Jesus lived His life. Dinhi atong nadungog ang duha ka klase sa reaksyon o tubag sa lihok ni Jesus. We see in Jesus how He managed to do His work, His ministry. Ang mga tao gyud na ang iyang giuna kanunay gani sa iyang pagpauli karon isa may iyahang gikasugat, laing pundok sa mga tao. And matud pa ni Saint Mark, wala na gani sila'y panahon sa pagpangaon tungod niini. Why? This is because giuna kanunay ni Jesus ang katawhan. Giuna kanunay ni Jesus ang pag-alagad. Giuna kanunay ni Jesus ang pag-atiman sa mga nagmasakiton ug pag-alim sa ilang mga balatian. Giuna niya kanunay ang pagsangyaw sa kabubuton sa Dios. Una sa tanan ang Ginoo. Hagit biya ni nato mga igsuon. Because there are also many instances in our lives where we find ourselves into a kining box where we are called to express, to say, to manifest, to be an exemplar of the love of God. Na mga higayon sa itong kinabuhi nga taong gunta sa usa ka kasinatian nga lisod
Nya ang gusto lang yung duha lang kabutang ang mugawas no sa atong kinabuhi. Either be it an expression of God's love or a complete opposite to that. Ay mga higayon sa atong kinabuhi nga tawgon sa ta sa pag-alagad. Nga usahay we are caught into choosing between our comfort and the comfort and consolation of other people. But I think ang hagit na alang sa pagunahuna sa atong kaugalingon nga tinguha. Klaro kaayo ang tinguha og kabubuton ni Jesus di sa Ebanghelyo. Ang tanan kayang gibuhat nakatumong alang sa uban. Alang sa kaayuhan sa uban. And pagkanindot kayo nga himuong inspirasyon kining kinaiya ni Jesus karon sa Ebanghelyo. May we find the strength as well that like Jesus, we may be able to set God's mission first and foremost. Unahon ang misyon. Unahon ang kabubuton sa Ginoo. Ikaduha, diha sa Ebanghelyo, nadungog nato karon nga human nga nakigtagbo si Jesus ining daghang pundok sa ining mga tao, nga wala sila'y panahon sa pagpangaon, ang iyahang mga relatives tungod kay nakadungog sila nga walay kaon-kaon si Jesus. Well, seemingly mao usa sa mga rason ug hinungdan ilang giadto nila si Jesus aron kuhaon nganuman tungod kay alang nila he is out of his mind, nabuang na kuno siya. Mark did not even attempt to explain this part of the gospel or give us a rationalization for this surprising reaction of his relatives, of Jesus' relatives. But I guess Mark intended this part to be this. So it focuses our attention more on the person of Jesus. Wala na mo hatag og explanation si Saint Mark. Aron nga dili na ta mangitag rason, kundi i-focus na tong atensyon kang Jesus mismo. Of all people, one would expect one's own relatives to be his last bastion of support, love, affection, affirmation. Mo gina sa kinabuhi bisan ako banalitan ang ako yung pinakakatapusang pangayuan gawa sa Ginoo. Pinakaduulan sa mga panahon nga maglisod ko. Ako yung mga ginikanan, ang akong pamilya, ang akong mga relatives. Pero of all the people nga ganahan nga musuporta unta kang Jesus, mao naman hinuon ang niadto karon aron kuhaon siya. It was not the case with Jesus. Jesus did not find any support from his relatives. Can you imagine having your own kinsmen turn against you? Hunahuna ta ba sa mga panahon nga gikontrahan ta tungod sa kabubuton sa Dios sa atong kaugalingong mga kabanay? Your own relatives calling you mad, buang. It would have required inner fortitude on the part of Jesus, strong inner fortitude yun. Diha sulod ni Jesus. Aron nga maka-alkontra siya to withstand this kining klase sa external turmoil. And I believe mao ni ang gusto ni Saint Mark nga atong i-focus ang atong atensyon karon. How Jesus was not affected by this external chaos. Mga tao nga naglibot niya, iyang ipadaygan sa unang pagtagad, nining mga relatives niya nga mianhi karon aron ingnon siya nga nabuang siya. How Jesus managed to withstand all of this. Para nako, gining giingon ni Saint Mark nga atong isad atong focus. Jesus' inner fortitude. Ang kusog ni Jesus nga diha ng sulod niya. Jesus was really all about the Father's will. Mura mo ito iyang tuyo, mura ito iyang kabubuton. Ang pagtuman sa sugo sa Amahan. He may run into opposition in many times no sa Ebanghelyo. Daghan kayo mga ni-oppose niya. Doon ay mga higayon nga he was rejected. Doon ay mga higayon nga he was in isolation. He was alone, even from his own relatives. But his food that nourishes and strengthens him was that part, to do the will of the Father. The will of the Father isolate him, but the Father's companionship
keeps him eternal company. Kahibaw si Jesus ni ana, bisan pa og tungod sa kabubuton sa Dios, i-reject siya, kontrahan siya sa ubang mga tao, sa daghang mga tao. Bisan sa iyang kaugalingong mga kabanay, pero naa uban niya kanunay ang Amahan nga naghatag niya sa maong sangon ug sugo. Jesus he speaks of this once no diha sa Ebanghelyo ni Saint John chapter 16 verse 32. But I am not alone, for the Father is with me. Wala ako maginusara tungod kay ang Amahan aniya kanako, naa diha sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 16 bersikulo 32. Maupod ni usa sa mga hagit na to mga igsoon. Apil ba ta ni atong mga tawo nga nagkinahanglan nga i-affirm gyud kanunay at the expense of values aron lang malipay ang mga tawo sa atong gibuhat, bahala og dili nas haom sa kabubuton sa Dios, aron lang gyud daygon ta sa ubang mga tawo. Dunay giingon sa in English nga, he who has no inner life will be a slave to his surroundings. Kung wala kay igong kusog sulod nimo, sa kakinabuhi nga naghatag nimo stronghold, mahimo gyud kang ulipon sa imong palibot. But Jesus was not enslaved by the chaos and turmoil of his surroundings. He was focused, and he never lose that kanang focus mga buhat sa kabubuton sa Dios. Tungod kay para nako, he was truly free. Why? Because he had within him that one thing that pushes one individual person to do the impossible. Inner fortitude nga nag-convince niya to follow the will of God. Makabaton tatag ingon ana nga kadasig, kusog, kalig-on mga igsuon sa kinabuhi. Bisan kon daw kontrahan na ta sa uban o sa daghan tungod sa atong gihimo nga maayo. Dili og dili gid unta ta matarog. Tungod kay nasayod ta nga bisan og kasilagan ka sa kalibutan, as long as imong gituman ang kabubuton sa Amahan, dunag gyud kay kauban. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diha ni Kristo dinhi na lang kukutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga nahimong kabahin ining atong programa. Kaninyong tanan maayong adlaw, may buntag, happy weekend no sa kaninyong tanan. Kaninyong tanan nga karon naa sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay, nanikay-sikay, ang uban nang laba, ang uban naa sa ilahang mga garden, ang uban naa sa ilahang mga dapugan para sa pagpangandam sa pamahaw. Maayong adlaw, may buntag kaninyong tanan. Happy weekend sa atong mga estudyante o mga workers nga karon ipahulay tungod kay weekend, no? I hope you will enjoy your day resting together with your families, and my prayers, no, for your safety, for more blessings sa inyong kinabuhi. Ako pod nga pasalamat tungod kay kining maong pamalandong sa ako ning record na ata sa kining baryo alang sa mga misa nato, no, nga binulan. So ako ning gi-advance og record again tungod kay dili ko maka-record og mapuhon sanglit do na koy misas baryo nya adto na magkumustay sanglit layo kayo gyud, no. Muna ang need na ko nga mustay didto aron di na ko magbalik-balik sa uban nga mga kapilya. So salamat kaayo ninyo. Salamat pud kaayo sa mga tawo nga nikuyog nako sa ako ang mga lakaw, no, dinhi akong mga misa sa baryo. Akong pasalamat sa akong manghod, no, nga moy akong kauban, driver pod sa akong mga misa ni Jeric Langgam, no. Salamat kaayo dong. Sa akong mga kaubang altar servers, no, nga mukuyog nako kanunay kang Louis Marco Gayola, kang Adonis Aranas, kang Christian Anicoy, kang Junmar Manday, no, salamat kaayo. Kang Christine Alamilio, salamat kaayo. Kang John Carlo Itol, no, akong mga kauban sa mga lakaw, no, salamat kaayo. Ako po nga pasalamat sa akong mga kauban sa buhat, labi na gyud sa Paris Pastoral Council, pinanguluhan ni Nanay Luisa Turmes, sa Legion of Mary ni Ma'am Rovilin Ikaw, sa Sacred Heart of Jesus, o sa mga lektor ni uban ni Ma'am Girly Hinutan, kang Ma'am Grace Aranas, sa pundok sa Family and Life Apostolate ni
Kuya Ayan Sinconiege, kang Ma'am Vilma Sinconiege sa Catechist, sa mga lay ministers, pinanguluhan ni Jaime Lumakad. Sa tanan nga nahimong kabahin sa atong paningkamot no dinhi sa parokya, salamat kay ninyo. Salamat pod sa mga kanunay nagpahulam sa ilang mga motor no namo no magamit sa mga baryo misa. Salamat sa pamilya Hunio, salamat sa pamilya Bulando, salamat kaayo. Kang sa pamilya Razonable, salamat. No? Sa pamilya Arnas, salamat kaayo. Sa atong mayura, no, salamat kayo kang Mayor Jesse Vinia, no, sa iya makanunayong suporta nato dinhi sa parokya. Ug sa tanan nga sa walay puas nagpaambit sa ilang panahon, uban sa atong mga paningkamot dinhi sa simbahan, salamat kaayo ninyo. Ug mapuhon, Domingo, mao ang kapiyastahan ni Senyor Santo Niño. Dunay sinulog dinhi sa human sa misa, nya dunay gamay nga presentation human sa sinulog alang sa pagpasidungog no sa atong Ginoo. Si Jesus ang Santo Niño, ang Ginoo nga nagpakataong Mesiyas no. Pinaagi sa maong sinulog ti padayag ang atong kalipay no. Atong pagpangaliupo, atong pagampo, pagpasalamat kaniya sa tanang mga grasya nga atong nadawat. So dinhi mangibitar ko sa akong mga kauban sa parokya ug mapuhon bisan kun ulan no. Hayag pero ulan. Ining anaog nato dito sa ubos, perting inita dinhi sa bukid, perting ulana. Nya siging fog no. I hope nga makabaton tag grasya sa kainit no. Nga magtulod nato paingon ganhi sa simbahan bisan sa katugnaw sa panahon. Mga igsoon, dinhi na lang kukutob. Again, akong pasalamat kaninyong tanan sa inyong makanunayon nga suporta. Daghan kayo nga salamat sa inyong kanunay nga pag-share nining pamalandong, sa inyong kanunay nga pagpamati ug pagpaambit nining ngadto sa uban. Dinhi na lang kukutob ayaw kalimot ang pulong sa Dios, angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, isama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, ang sa mga dahon bisan kunting init dili gayud malaya, ug timpo sa tingbunga muhatag usab sa kanunay maayong bunga. Igsuon ugma na usab uban sa panabang ug pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.